Laban ko na yan dito. Pwede pa to. Serve Super Sulit. Super wais. Get back vital nutrients lost during stress. Take Stress Tabs. No stress, no fear. Sa mahal ng asukal ngayon, marami ang inaatake ng high blood. Mabuti na lang at may ilang pampalit. Pero ang tanong, ang mga ito ba'y mainam sa ating katawan at kalusugan? Mula 30 pesos kada kilo nung nakaraang taon, pumapalo na ngayon ng 60 pesos kada kilo ng asukal ngayon. Kaya ang ilang mga tindera, kanya-kanyang diskarte. Nagtitingi-tingi hanggang 250 kada maliit na supot ng asukal. Mas marami talaga bumibili ng ganito kasi nakakabili sila ng halagang 2.50. Galing na harap, pabili pong asukal, 2 galon. Kasi po ito lang po ang mura ngayon na bilhin na sa isang timplahan, pwede ka na makabili ng 250 kesa sa 1/4, 15 pesos na ngayon. Ang laki na kasi ng tinaas ng asukal ngayon. Panahon daw ng mga Kastila nung nagsimula tayong mahilig sa paggamit ng asukal. Sa panahong yun, lumaganap ang pagtatanim ng tubo. Matapos pigain ang katas ng tubo at maalisan ang dumi, pinakukuluan ito hanggang maiwan ang mga sugar crystal. Sunod itong sasalain at padadaanin sa iba pang makina hanggang ma-refine o mapino. Pero hindi raw dapat ikabahala kung kinakapos man ang supply ng asukal sa mga pamilyahan ngayon. Dumataas na rin ang dami ng mga taong may problema related to overweight and obesity, one of which is diabetes. I think we can look positively at the situation of increasing prices for sugar. Siyempre, mas madali mong madisiplina yung sarili mo to eat less of sugar pagka mahal yun, di ba? Ang mga tigabayan ng Puso-Rubio sa Pangasinan, ang gamit nilang pampatamis, panutsa o sinuko. Si Nanay Bernarda, mahigit 40 taon nang gumagawa ng panutsa. Sabi nila nga mas maganda raw yan, walang chemical, diretsong matamis. Wala daw chemical yun. Ang katas ng tubo, pakukuluan sa loob ng 3 oras para mawala ang mikrobyo. Pagkatapos, ililipat ang katas sa ibang kaldero para muling pakuluan sa loob ng 1 oras. Hanggang tuluyan ng lumapot ang katas ng tubo at mabuo. At saka ihuhulma sa baon ng nyog. Kapag natuyo, pwede nang pagsaklubin para maging bilog na panutsa. Nakatumbas ng kalahating kilong asukal sa halagang 15 pesos lang. Ganito, paggawa ng kape ng may panutsa. Oh, ganyan. Masarap ang kape na may panutsa. Ganito ang gawa namin dito sa Pangasinan. Ang katas ng tubo na ginawang panutsa, siya ring pangunahing sangkap sa paggawa ng patupat o yung kakanin na parang suman na nakabalot sa dahon ng nyog. Mas masarap ito dahil natural na sugar galing sa tubo. In terms of nutrients, rich siya in carbohydrates and readily available glucose or sugar. Maliban sa tubo, may iba pang halaman na pwedeng pagkunan ng matamis na katas.
Ang stevia o mas kilala sa tawag na sugar leaf. Isang herb na mula pa sa North at South America. Sa maliliit nitong dahon, makakatas ang tamis na walang kaparis. Si Aling Ophel, 52 years old, para makaiwas daw siya sa posibleng komplikasyon ng kanyang goiter, mas metikulosa na raw siya sa kanyang mga kinakain. Gumawa siya ng sarili niyang organic garden at isa sa mga alagang-alaga niyang tanim, stevia. Yung mga galing abroad, sila nagtatanong sa amin yan. Tapos may nagdala sa amin isang customer namin ng isang sanga lang. Yun, pinadami lang namin siya. Siyempre, bago namin ibenta, kailangan masubukan muna namin yung aming produkto. Ganun. Madali lang daw itong paramihin. Ang sanga raw nito mismo ang itatanim. Tutusok mo lang yan. Ganyan. Makalipas lang ang 15 araw, tuloy-tuloy na ang pagtubo nito. Kahit diretso sa halaman, pwede nang tikman to. Anong lasa, ma'am? Tamis. Tamis talaga yan. Ang pinakuluang dahon ng stevia, ginagamit ni Ophel sa pagtitimpla ng kape. Pwede rin daw itong ihalo sa iba pang herbs para makagawa ng tsaa. Pati na ice cream. Tinatayang 30 beses daw itong mas matamis kaysa ordinaryong asukal. 150 pesos kada bag ng dahon ang bentahan ng stevia. Mas mura raw kung tutuusin dahil minsanan lang ang pagtatanim ng stevia kumpara sa paulit-ulit na pagbili ng asukal. They do not offer significant amount of nutrients except for glucose or sugar. So, hindi pa rin natin masyadong ma-recommend yung stevia. Maging ang mga ordinaryong prutas, pwede rin gawing natural sweetener, katulad ng pinya, peach at ubas. Pero hindi lang daw mga halaman ang pwedeng pagkunan ng alternatibong asukal. Ang mga pinangingilagang bubuyog, sweet sa totoong buhay dahil ang hatid nila sa tao, pulot o honey. Ang nakolekta ng mga bubuyog na nectar o katas ng bulaklak, iniimbak sa kanilang beehive o bahay. Nakalaunan, siyang nagiging honey o pulot. 150 pesos kada bote. Hindi ito napapanis o nasisira. Ang restaurant na ito sa Tagaytay, matagal ng sugar-free. Ang gamit kasi nilang pampatamis sa kanilang mga iniluluto, honey. Sa lasa, mas masarap talaga ang honey. At saka, di ba yung honey talaga, kahit noong pang sa mga lolo ko, alam ko gamot yon. Ilan sa kanilang mga patok na produkto, kesong puti o white cheese with honey, honey basil tea, ang kanilang salad dressing, balsamic vinegar na may halong honey. Meron ding sausawan na honey sinamak. So how is the salad, ma'am? Very tasty. Beautiful. I think it's just a matter of change of lifestyle so that we don't need to be completely dependent on sugar for our daily eating. Kaya tumaas man daw ng husto ang presyo ng asukal o tuluyan mang maubos ang supply nito, huwag kabahan. Dahil tsak na meron tayong mahahanap na paraan para makangiti pa rin ng ubod ng tamis. Masarap ang kape na may panutsa.